umiral noon. Ano bang history? Ang inangasin natin dito yung Bible eh. Anong history ng The origin of the Bible eh. History ng ano? Yung sinabi mo na kailan nangyari yun. Yung Biblia, kung kailan na-establish at may sulat. Tapos yung mga noon, ginawa yung faith, mga apostol, anong taon yun. Mga ganyan. May kita mo yan din. Oo, ganun naman talaga yun. Pero yung ibig kong sabihin, yung New Testament, apostolic teaching yan. Kaya ang tawag sa four gospel na yan ay ebanghelyo. Hindi ang sumulat ito lahat ay puro sa authority ng apostol. Maging yung epistle ni Pablo, maging ang mga books ng New Testament, ang tawag dyan ay epistles book ng Epis. Ha? Epis. Yes. Epistle. Sige. Epistles book. Sa amin kasi epistle eh. Matindi ka. Ganun yun. Lahat ng naisulat sa New Testament ay under the authority of the apostles. So, masasabi natin na ito yung yung original na teaching ng mga sinaunang Kristiyano. Kailan yun? Umiral siya naman ng Kristiyano. Anong year yun? Ano bang ibig The sabihin? time of Christ or before Christ? The time of prophet, in the minor prophet, in the Ikaw pare, ikaw paliwanag pare. major prophet. Alin doon? Kasi the prophet, the time of the prophet, Kailan daw umiral ang ano? Merong minor prophet o merong major prophet. Matagal na pala ang sinasabi mong minor at saka major prophet. Old Testament pa yun. Sa Old Testament yun. Dapat alam mo yung time. Kasi yung history nga ng Bible. Alam mo kasi ang Natalakay natin. simula kila Paul, nagtawagan ng Christian. Pag sinabing Christian, ang pinagmulan niya si Kristo. Interview mo si Umiral na ang Kristiyano nung panahon ni Kristo. Kaya nung mamatay si Kristo at muling mabuhay, nung umakyat sa langit, ang nagpatuloy noon ay ang kanyang mga apostol. So doon nag-start ang Kristyanismo sa pamagitan ng apostolic teaching na minana nila ang katuruan na yan kay Christ. hindi doon na yan sa part ng New Testament. Sa New Testament na yun. Alam natin, yung history ng Bible. Anong tanong mo doon? Sinabing the Bible, paano yung mga tao, no? Wala pang Bible, wala silang kaligtasan. Wala pang Kristiyano noon. Nung wala pang Biblia, wala pang Wala Kristiyano. pang Kristiyano, pero ibig sabihin, may mga tao na nananampalataya sa Diyos noon. Oo, may nanampalataya. Pero meron silang kaligtasan. Yan ang ano. Yun ang tanong mo, yun ang katanungan mo. Yung paano mali... Sinabing ito lang ang batayan, ito paano yung mga tao na naniniwala sa Diyos noon, sa pamagitan ng mga propeta, yung mga Torah, mga propeta noon, hindi wala silang kaligtasan kasi wala pang Bible. May kaligtasan pa rin sila. Kaya lang, iba, Diyan tayo ganito, babagsak. hindi babagsak yun. May paliwanag yun. Ganito ang paliwanag doon. Paano naligtas yung mga tao na wala pa kay Kristo, na hindi pa dumarating si Kristo noong mga panahon yun? Hindi pa dumarating Oo. yung Bible. Hindi pa dumarating yung Bible noong mga panahon iyon sa ating kapanahon ngayon. Parehas lang ang paraan ng pagliligtas ng Diyos. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta. Basahin mo mga pare. Sa Kung hindi Bible yun. Propeta pa rin. Salita pa rin ng Diyos. Kaya lang, Pero hindi Kasi itong Old nasusulat. Testament, puro mga nasulat pa rin yan sa mga scroll. Ang unang Biblia nasulat sa mga papyrus na kung tawagin, papyrus. Oo, papyrus or papyrus. Nasulat yan sa mga scroll. Kasi ang ibig sabihin ng salitang Bible from the word biblos. Ang ibig sabihin ng salitang biblos ay lulun or scroll. Ang mga scroll noon, ang mga books noon, kasi ang Biblia napakaraming books niyan eh. Sa Old Testament, umaabot yan ng 39 books. Sa New Testament, umaabot yan ng 27 books. So, umaabot siya ng 66 different books. So, sa unang panahon, nung unang panahon, hindi naman ito pinagsasama-sama kasi wala pa namang printing press noon. Ang ginagawa ng mga tao ay nasa scroll ang bawat kasulatan. Halimbawa, yung kasulatan ng Isaias, nasa scroll yan. Oo, yung kasulatan ng Matthew, nasa scroll yan. So, ang tawag doon ay Biblos. Ngayon, naging plural siya. Ang tawag na sa kanya ngayon ay Biblia. Nang ibig sabihin ng Biblia ay books or book. Books of the book. Ganun yon. Pero kung ang katanungan mo, paano maliligtas ang mga tao
nung wala wala pa pang Bible. Kasi nung wala pa ang Biblia. Sabihin natin Oo. Bible lang talaga. Kasi ang Biblia ay nagpasimula yan sa mga apostol. Yung kaganapan ng Biblia. Actually, wala pa si Kristo. Kaya kasulatan yun sige. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos Oo. at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Ang mga hula ng mga propeta, yung Old Testament, hindi galing sa tao, kundi ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. All Scriptures ang tawag dyan Pag sinabing All Scriptures, lahat ng kasulatan ay hindi galing sa kalooban ng tao, kundi ito'y galing sa kalooban ng Diyos. Nagkaroon lamang ng Yun ang ginawa yung teaching na sinasabi doon ng mga apostol. Nano. Yun nga, pero ang ipinaglalaban dyan ng mga apostles, yung scripture, ng ibig sabihin ng scriptures ay kasulatan, hindi yung kasabihan. Kasi ang pagkakaiba ng scriptures sa tradition, ang tradition, kasabihan lang. Samantalang ang Tradition